1914 was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura. Good morning. Because our culture Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning, Eastern Visayas. Tulumanon matag-adlawng Lunes hangtod sa Sabado mga higala. Apan nag 4D work week man ta ko to brata Friday no sa pagkakaron. So maadyong buntag din ato pagasawaan ang tanan nga mga informasyon sa tibuok Eastern Visayas. Pinagi sa itong mga sister stations ang Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Borongan, ang DYDC sa Visayas State University, Baybay City ug ang Philippine Information Agency o gayon man sa itong Radyo Pilipinas Sogod. Adlaw nga Lunes mga higala kini mo higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza, kitay anchor karon uban ni Noel Palugod sa Master Control uban sab sa itong mga SLSU interns, of course sa support sa itong admin staff, sila si Miss Rosemary Mikate, June Amora ug Igoy Paul, of course sa pagpanguna sa itong station manager Dudens Alaras o gingon man sa atong mga frontliners sa atong Radyo Pilipinas, sila si Aljon Malot, Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Urit Atwil ug Chevik Epes. O gato usab nga pangumustahon no karong taon-taon ang ato nga mga sister stations dinhi sa atong panag-uban karon. Yes, ang RP Calbayog ato makauban si Miss Charmaine Perito Balvez og sa Radyo Pilipinas Borongan Eastern Samar si Miss Sok Aberia og sa DYDC sa VSU Baybay City si Glody Kayonda og si Sir Rod Victoria sa Philippine Information Agency. Og sa pagkakaroon mga higala ang ato diring lalawigan sa Southern Leyte, init-init gahapon no o nakatagamtam ta og init nga panahon and sa Bidlisiw sa adlaw very early mga higala mipakita na ang Bidlisiw sa adlaw. Oo mo nang init-init na gajud sa pagkakaroon og ingon man sa atong supply sa tubig pod no 24 hours man pod ang ilang serbisyo tama kasi nati og kining paghunong sa serbisyo sa tubig. Salamat Water District and of course sa atong peace and order situation sa atong mga kalungsuran nga gialagaran og sa tibok lalawigan sa Southern Leyte, nagpabiling hapsay og linaw ang atong lalawigan. Atong tuning kapasigarbo no nga usa ang Southern Leyte sa malinawon nga lalawigan tibuok Pilipinas. Okay, dito maglangay mga higala. Ato na pangumustahon ang ato nga mga sister station. Atong unahon ang Radyo Pilipinas Calbayog, pinagi ni Miss Charmaine Perito Balvez. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Charmaine. Good morning. Yes, good morning, Ate Gemma Destriza, tikang sa Radyo Pilipinas Sugod, and good morning sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning luwat sa atong sister station, tigang naman sa RP Borongan, pinagikan Ate Sok Aberia, and sa bugos nga pwersa sa pagpanguna naman
ni SM Ruth Rivera Abunda. And good morning sa aton partner tikang sa Akadim sa VSU DYD CFM Kuya Glody Kayunda. And good morning liwat sa aton ikasi PCO naman tikang sa PIA Biliran Sir Rodrigo Victoria. And dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Okay, so siyahan, updates san kamutangan san panahon, partikular dinhi sa Kalbayog, natuwid man sa nagtikang naanoan, init nga panahon. Oo, so ginabisuhan, gihapon nga tanan nga maghirot, kita, sini nga init nga panahon para naton malikyan ani nga mga pagkasakit, nga durot sini nga paso. So yun ang mga pangurason. Sunny. Anamon kanangitan sa temperatura nga 27 degrees Celsius. Feels like 33 degree Celsius. So mas mapaso naton eksperyensya. Okay, so update naman sa pagtagatubig Kalbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, duro-diretso ang serbisyo sa pagtagatubig. Sugad man sa Samalcuuno, waray luwat service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaparong san kuryente. Medasara didigin palusad nga pahibaro nga may da ko no fake news nga nagsasarang. Waray ka matuuran nga magkakamayada power interruption o brownout sa sulod san tulo ka bulan asya diri angay nga mabaraka. So likyan natin ini mga fake news follow la kita san official nga Facebook pages san aton mga electric cooperative nga dinhi sa Summer First sa Samalcuuno. Okay, so sa NGCP medasaragin palusad nga scheduled power interruption sa maabot pa ini Abril 5 Domingo nga adlaw. So tikang 9 a.m. to 11 a.m. duhay ni ka oras nga scheduled power interruption mapaparungan sa Catbalogan City, Yabong, Mochong, Paranas, San Sebastian, San Jose de Buan, Hinabangan, Calbiga, Pinabacdao, Villarreal, Talalora, Ngandaram dito ini sa Samar 2nd District. So tatrabahoon sa NGCP ang pag-install san 69 kilovolts transformer sa Era Substation sa Barangay Buray sa Paranas. Okay, para naman sa mga update nga na hikay, mga balitang nahikay dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Kalbayog City National High School, top 7 finalists sa National Search for Eco-Friendly School. Potable water project gin-turn over sa San Jorge, Samar. Ngan 2 million pesos gin-release sa PLGU, Northern Samar para sa bag-o nga batch sa Balay Darangpan, Peace Builders. Initanan ato nagdedetalye sa second part sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas, aton oras, 12 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ang salamat, Miss Charmaine, sa imong pasiuna. Ato nang diretsyon ang atong sister station sa Borongan Eastern Samar, Miss Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat, Ma'am Gemma Destrisa. Didi po amon sugad dito kan sugad dito kanda Ate Charmaine. Eastern Visayas. Good morning. Okay, sige. Talagang nakapamahaw didi itun aton. Good morning, Eastern. Yes, Ma'am Gemma, nakapagkape ito natin background. Balita para nga dagton mga nakatutok yan na itong Good Morning Eastern Visayas on Holy Monday edition. Thanks so much.
Nga po ito naman na sa kanaturo Trevera Abunda nga nagmamayuyo ha amon. Sugod man kan Chef Cubes, kan Kuya Buboy Ruben, nga na natin ka partner di Pisa Klawak. Kuya Yufem, Engineer Coach Yufem, nga nantibok nga persa. Handiwayas Radyo Pilipinas Borongan, nasa rin kami, maupay, welcome hapan Holy Monday edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Yes, nga dakan da Sir Rodrigo Victoria, ang PIA Baliran. Naging papalangga naman ito ang Iro RD. What an RD? PIA, Sir Rian Arnento. Yes, kagapay pa naman itong atin mga kasabong ha akadim. Dahil Kuya Glody Kayunda, DYGC, itong VSU, Bye-Bye City. And syempre, yung ate Charmaine Perito Valdez. Itong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Pinagpapaura na may naira. Yes, Jean Navilon. Di kami niyo nga dahiton alas 9. Yan na nga morning. Uy, didiha amon as in murag magpapakitang gilas talaga si Mr. Sun. Ito amon didi kawanangan, kalarakan, may talagudsi nga cloud. Yung balita mo pa naman kaninahan aga-aga ambot nga kung didilhan amon barangay nagtaligsikin talali. Adi adton pagtaga daily weather and air quality outlook nga pa-update hamon it Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office amount of rainfall 0.01 mm. Rain chance in nga daalahiton 5%. And heat index 22 to 29 degrees Celsius and air quality is good. Gratis itong amon maribang pa. Nga kagagabaan nga ginmamayo itong lokal nga pamunuanan syudad na Borongan. Pagtaga kuryente so far so good. Waray man yan na igin abiso nga power interruption though hadton naglabay nga mga adlaw may na mga lugar di hamon na gina schedule hin power interruption darahin na mga buruhatan ng Isamelco lakim na didayton pagtaga vegetation clearing siguro preparasyon na in para maging seamless ito amon didi deri magabriya ita power supply yan nga Holy Week ugaringan Sabado and maghapon nga brown out in pera nga lugar didi naman downtown area dara nga nag prepararhin tapping point aton Isamelco para iton amon Borongan City Infirmary. Thanks. Kasi na line it nakakaulang mamaydan na kuryente ito naman Borongan City Infirmary para matagutan ng DOH mataganahin LTO license to operate. Pag taga-tubig naman, so far so good. Nga na yan ang mga higayon. So, gadidhiton gripo hitayo stasyon. Isa po kami mga concessioner, BWD. Ambot nga huwin sa gunso na in. Nga pag huraw, an iralugod abiso, may notisya. Hin pagtaga Desco. Disconnection para zone 071 na barangay may pangdan. Yan ang adlaw, Lunes, Marso 30. So adton mga concessioner BWD barangay may pangdan yanan iyo katiruhan ng Desco. Nga didiha amon, uy, magbaysay natin mga ginirig. Tapo, Kuya Yufem, Ma'am Chima, mga gwapo magbaysay kay mapasoy ra. Adto naman din mga eskwelahan na secondary schools in magkasaning-saning atong ira mga activity. May the moving up ceremony, may the recognition rites, graduation rites. Congrats, salit in nagpakagarnat siya. Adto natin mga estudyante. Pero balitaw, nagpaka-uniforme hira. Student uniform. Tapos, ang ira naman, mga mamita, mga kag-anak. Asya talaga, adtuan pang-Oscars ang dating. Balitaw, adi. In 18 minutos na, nakalabay alas
8, diadton amon mahipapakat nga balita nga ginandam madton mga risgaduhan natin nga mga kausa production team iti radyo DYS Radyo Pilipinas Borongan. Pero la ini hadton amon patikim lain hit pira hiton mga balita nga amon iglalatag unina ang detalye hiton ikaduha nga paypay. Good morning Eastern Visayas. Eto hanata diton agrikultura Eastern Samar andam man nagbalay hiton 2026 DA Eastern Visayas Rice Derby. Samtang itong pagtagapasi orden PRO 8 inimpatapod ang seguridad da Semana Santa Eastern Visayas sobra 2,000 nga ihapin pulis igen deploy pagpalangga naman ni national government ito mga senior citizen partikular na hanton mga octogenarians ug nonagenarians didhamon na syudad Borongan 97 nga mga octogenarians and nonagenarians in Pinalag gindulhan hin 10,000 pesos nga cash gift at ang mga ka-PCO mga ka-RP adton detalye ada sabi nga mga balita unyang taud-taud diton ikaduha nga paypay itayo mga radyo DYS Radyo Pilipinas OG and SL lagi pa din itong live streaming and PBS receiver so didala ka. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, itong tak na 20 minutos na pasado alas 8 sa Kabuntagon. Diretso ta ngadto sa Baybay City, pinaagi sa DYDC sa VSU, pinaagi ni Sir Glody Gayonda. Good morning Sir Glody. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Ma'am Gemma. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Og maupay gihapon nga aga ito naton mga kaupod or aton mga sister stations sa Radyo Pilipinas sa Kalbayog kang Ma'am Charmaine, Radyo Pilipinas Eastern Samar kang Ma'am Sok og PIA Biliran kang Sir Rod. Maupay nga aga yung tanan og maupay gihapon nga aga ito naton mga waray-waray nga manmarati bugos nga Region 8 hinaton ta ada kabuhiton maupay nga kabutang niya nga mga takna og alang sa update diri sa dakbayan sa Baybay. So ang weather update maayo ang kasamtangang panahon karon sa Baybay City. Nagpakita gyud ang adlaw pero kaginang buntag adunay higayon nga nagpakita ang adunay dagom apan nagpatigbabaw gyud ang adlaw, no? So nindot kayo ang kabuntagon og adunay naghapoy posibilidad mga higala nga nahihinay nga ulan o taligsik labi na unya, no? So busa maayo nga magdala og payong proteksyon sa init ug ulan. O galang sa pagtaga kuryente diri sa Baybay, walay naka-schedule nga power interruption ug walay naitalang unscheduled interruption sa miaging weekend. Padayon ang pahimangno sa Layeco 4 nga magtinabangay ang tanan sa pagtipid og kuryente. Hapsay gihapon ang supply sa tubig sufisyente according sa Baybay City Water District, no? Sa miaging weekend walay gianonsyo nga interruption ug wala say nahitabo nga kalit nga pagkaputol sa water service connection. Ang Baybay City Water District mga higala nagpadayon sa pag-awhag sa publiko nga magmatngon og responsable sa paggamit sa tubig. So alang sa peace and order dinhi sa dakbayan sa Baybay, walay naitalang mga major nga insidente sa Baybay City og nagpabilin nga malinawon ang kahimtang sa peace and order. So niadtong March 29 ning kasamtang tuig mga higala, ang Baybay City Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio nagpatuman og PNP checkpoint sa Barangay Gaas og nagpahigayon og road safety awareness lecture alang sa mga motorista aron na mapaligon ang disiplina sa dalan og malikayan ang mga insidente. Og mao kato ang update diri sa dakbayan sa Baybay nga atong oras alas 8:23 na sa Kabuntagon ug alang sa headlines og sa mga balitang nahikay dinhi sa Baybay. Mga researchers sa VSU gipasidunggan pinaagi sa NRCP inductions nga nagpaligon sa research standing niini.
Baybay City Health Office nagpahigayon og serbisyo caravan alang sa mga kababayenan. At ang iyang mga detalye ni ining mga balita mga higala sa ikaduhang nga bahin ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Ma'am Gemma. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Sir Claudy sa imong pasiuna. Og diretso na ta mahigala sa Philippine Information Agency ang atong kanunay makauban si Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat Ma'am Gemma Justisano, ang atong program host niya ning adlaw Lunes nga adlaw Marso 30, ang primerong adlaw sa Semana Santa. So, ingon man po sa atong mga kaubanan ning Lunes nga edisyon kang Ma'am Charmin Perito Balbes sa Radyo Pilipinas Calbayog, kang Ma'am Sok Aberia sa Radyo Pilipinas Borongan o kang Sir Glody Kayonda sa VSU Baybay sa DYDC FM 104.7. Mayin ko nga daghang good morning Eastern Visayas. So parte sa atong panahon nindot kayo ang panahon diri sa capital town sa probinsya sa Biliran. Moapod siguro ni sa tibok probinsya yun sa Biliran nga pertig yun nga pag sidlit sa adlaw. So, maayo lang po ni kay nagpadayon paghapon sa pagkakaroon ang atong mga commencement exercises gikan sa atong grade 10 ngadto sa atong grade 12. Nindot kayo murag miduyog gyud ang panahon sa ilang kalampusan sa ilang pag-eskwela sa ilang edukasyon. Sa katapusang ang sa ilang edukasyon sa sekundarya ug sa kini ang senior high school. So nindot po ni kayo kay kanang makakuha gyud ang mga bata bisan pa sa kainit sa panahon. Malipayon ang atong mga ginikanan nga mi uban o mikuyog sa ilang mga kalampusan sa ilang pagkabot sa ilang edukasyon. So maayo ni siya nga mga sinyalis kini nga pagsidlit sa atong haring adlaw. So parte naman sa atong peace and order, same gihapon generally peaceful gyud ang probinsya sa Biliran gani ni atong Bernes nga adlaw Marso 27 ni ang atong mga kadagkuan sa kanang sa kapulisan aron nagpahigayon og audit o kanang pagtan-aw sa mga trabaho sa atong mga kapulisan o performance sa atong kapulisan. Ilang sikpatan nga very satisfactory o maayo ang mga implementasyon sa mga programa aron pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa probinsya sa Biliran. Unya parte naman sa atong tubig, okay naman ang atong serbisyo sa Navaluter District bisan pa man sa mayon nato nga kainit sa panahon pero nagpadayon gyapon ang kanang maayo nga serbisyo dili na madili kay kasagaran man gyud kung ting-init hinay ang awas sa tubig pero ato sigpatan nga medyo maayo gyapon ang serbisyo nga gihatag sa atong Navaluter District ngadto sa atong water concessionaires. Pati naman sa atong elektrisidad, makita usab nato o matos tong masinati nga ang schedule nga power interruptions unta niya itong pizza itong Sabado 28 29 gikanselar sa NGCP tungod sa hangyo sa mga kadaghanan kaya doon na may mga malagi na commencement exercises nga nagpadayon pa karon unya nato pong Domingo adunay examine sa ALS. So mao na nga consider usa ang maong schedule nga power interruptions alang sa atong mga preventive maintenance aron mamayo ang atong pagserbisyo sa elektrisidad. Mao ra kadto ang atong makuan sa atong update no sa atong panahon sa atong peace and order sa atong kuryente, sa atong tubig o sa mga utilities ug bahin naman sa telcos okay naman wala na may mga gigataho or nasinating nga mga paghinay o pagkapaw o pagkawala sa internet connectivity. So alang sa atong mga balita nga atong pagasawan nga din ang detalye ay atong mabati sa sikanaf sa atong Good Morning Eastern Visayas. Una, duha ka festival sa Biliran kanselado tungod sa krisis sa lana. Biliran nagpaligon sa police reform sa 2026 Advisory Council Summit ug Dasig Local Market sa Naval, Biliran. Malampuson kapin 141 kanabalinyo ng kabenepisyo sa barato nga karne ug preskong produkto. Ug makutoy ang pasiuna nga mga impormasyon gikan sa Philippine Information Agency Biliran. Kini si Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, ang salamat si Rod sa imong pasiuna gikan diha sa sa PIA Biliran. O gikan sab sa mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, mga babaeng sugod nun nakabuot ang hiniusang selebrasyon sa Women's Month. Mga kawani sa Municipal Social Welfare and Development Office o mga child development workers sa Balitbog nagpahigayon og mental health activity. Test the Southern Leyte Provincial Skills Competition nagmalampuson, cash assistance sa mga pamilyang napektuhan sa Bagyong Tino sa Nahawan nakadawat na. O final round sa drug testing gipahigayon sa kapulisan sa Southern Leyte. Kiniguban pa masayran sa atong mga balita pagpadadyon sa atong panag-uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ay, ako na madong pa ito. Ano, Chibit? Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Okay, we're back. Mga sukid atong tigpaminaw Tibok Eastern Visayas. Pinagi sa atong mananagunang mga kalabuan sa Tibuok Rehiyon. O gitak na karon ato nang sugdan ang atong panag-batay sa atong nga mga informasyon sa Tibuok Eastern Visayas. Atong unahon ini ang Radyo Pilipinas Kalbayog, busunod ang RP Borongan, DYDC, PIA o kita sa Radyo Pilipinas Sogod. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Charmaine. Damang salamat Ate Gemma Destriza ngan para sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Shahan. Kalbayog City National High School, top 7 finalist sa National Search for Eco-Friendly School. Pamatayan tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sulod sa top 7 finalists, ang Calbayog City National High School sa ginbuhat nga National Search
for Sustainable and Eco-Friendly School ang paisan-isan ang ginpangunahan sa Environmental Management Bureau ilarom sa Department of Environment and Natural Resources como suporta sa Republic Act 9512, National Environmental Awareness and Education Act of 2008. Kinkilala ang eskwelahan tungod sa mga programa nga nagduduso sa pag-ataman sa kalibungan ug pagpatuman sustainable practices sa sulod sa campus ug komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, anata diton Agrikultura Eastern Samar ang managbalay at 2026 DA Eastern Visayas Rice Derby. Ang detalye tikang kan Pinilupe Pumida. Radyo Pilipinas Report. Formal nga naging karawat ng gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang responsibilidad na pag-host ng 2026 Department of Agriculture DA Eastern Visayas Rice Derby. Isa nga dako nga regional nga aktibidad ha agrikultura nga nagtutuyo pagpauswag ang produksyon ng humay, pinagyan inobasyon, kooperasyon gan kompetisyon. Nakasentron programa pagpauswag han ani, paghataas han kita han mga parag-uma ngan pagparigun han seguridad ha pagkaon habugos nga rehiyon han Eastern Visayas. Haginbuhat nga kapihan ha este, ginsabi ni OPA's Technical Division Chief ngan Rice Program Coordinator Teodoro Apura, aada na ha pre-implementation phase ang nasabi nga derby ngan ginuhulat na laan bugos nga harvest han target nga lugar, lakipan usa tubtub duha ka bulan nga pagpahuway han tuna antes magtika nga aktual nga implementasyon. Ginorient nan Municipal Agriculture Office San Dolores, upod ang mga parag-uma nga miyembro han Hikontol Irrigators Farmers Association, kaamon magiging panguna nga cooperator han proyekto. Target nga pagbuhatan han Rice Derby ang Hikontol Valley nga may ginalauman 100 tubtob 180 hectares nga tanuman nin humay. Prioridad nga benepisyaryo ang mga miyembro ng asosasyon, pero mahimo gihapon bumulig ang diri miyembro basta sakop ang ira uma han target nga lugar. Ginalauman nga makakaabot hin 80 tubtob 100 kasako kada ektarya an ani, pinagyan paggamit hin moderno nga teknolohiya nga epektibo nga pamaagi ha pag-uma. Bubuligan ini hin magkaderodilain nga kompanya nga magahatag hiniba-iba nga variety hin rice seeds ngan fertilizers, samtang ginuhulat pan kabugusan nga listahan han mga mapartisipar. Katuyuanan han Rice Derby nga aghaton ang mga parag-uma nga makabot ang pinakamaupay nga ani, pinaagyan paggamit han pinakabago nga teknolohiya. Ilalakip liwat din han mga farmers training agud matutduan hira han husto nga pamaagya pagpauswag han produksyon. Han nasabi nga derby magkakamayada kompetisyon ha magkaderodilain nga variety an humay nga igtatanom ha usa nga lugar ngan dida mapipili ang pinakamaupay base ha farmers preference ngan aktual nga ani. Kipliwat ay papakitan paggamithin moderno nga makinarya, sugad han mechanical transplanter, ngan mechanical harvester, ngan libre nga magagamit ngan maeksperiensyahan han mga parag-uma. Samtang ang mga resultan Rice Derby, paghimuan hin synthesis report, agud matudlok ang mga epektibo nga pamaagi nga mahimo kopyahon ngan iangay han iba nga rice farmers parahan padayon nga pag-uswagan sektor. Sumalakan Governor Ralph Vincent Ivardoni, dakan iya pagsarig ang pag-host han probinsya han derby maghihimo ha Eastern Samar kamodelo han progresibo nga pag-uma, samtang ginpapakusog ang kapasidad han lokal nga mga parag-uma. Antes sini nakipagkita ang gobernador ha mga opisyal han Department of Agriculture upod an OPAS para han pangandaman han nasabing aktibidad. Mahinunumduman han 2025 ginbuhat ang Rice Derby ha hinunangan Southern Leyte, diin naka-record hin pinakataas nga ani nga 8.5
1.38 metric tons kada hektarya nga ginangkon han Algae Agro-Industrial Incorporated nga ginreport durante han exit conference. Sumalahan mga opisyal nagpapakita ini nga epektibo ang paggamitin sa scientifico ngan evidence-based nga pamaagi hapag uma agud mapauswag ang produksyon ngan masuportahan ang seguridad hapagkaon ha probinsya o ha rehiyon. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nahikay dinhi sa dakbayan sa baybay, mga researchers sa VSU gipasindunggan pinagi sa NRCP inductions nga nagpaligon sa research standing niini. Alang sa mga detalye ani ang akong report. Misa ka pa ang posisyon sa Visayas State University kun VSU sa nasudnong research landscape human ma-induct ang pipila ka faculty researchers niini sa National Research Council of the Philippines kun NRCP atol sa 2026 Annual Scientific Conference ug 93rd General Membership Assembly niadtong Marso 13 sa Philippine International Convention Center. Lakip sa mga nahimong regular members sila Dr. Analiza Marquesa Kilikot, Dr. Cyril Janio Godinez ug Dr. Janet Alexis de los Santos nga giila isip usa sa world's top 2% scientists sa 2024. Miduyog usab ang mga bagong associate members nga nagpakita sa nagkadakong hanay sa VSU researchers nga motampo sa siyensya, teknolohiya ug policy making. Sumala ni VSU President Dr. Pros IVG Yepes, ang maong kalampusan nagpakita sa kahusayan sa mga researchers sa universidad ug sa ilang responsibilidad sa pag-alagad sa nasod pinaagi sa research. Ang kalampusan misunod sa Scopus Index sa Annals of Tropical Research nga nagpaligon sa research ecosystem sa VSU. Ang pagkamiyembro sa NRCP o sa kataas ug pamantayan nga proseso, diin gisusi ang kalidad sa publikasyon o kontribusyon sa siyensya o pulisiya. Ang induction nagpasabot sa padayon niya pagpalapad sa papel sa VSU, isip usa ka sentro sa research ug innovation sa Pilipinas. Gikan sa VSU DCFM, Glodic Kayunda, Good Morning Eastern Visayas. Samtang sa mga balita gikan sa Philippine Information Agency, gikan kang Sir Rod Victoria, duha ka festival sa biliran kansilado tungod sa krisis sa lana. Ani ang detalye sa report ni Sir Rod Victoria. Radyo Pilipinas Report. Opisyal nga gikan sila sa local government unit sa Naval ang Higatangan Island Summer Festival o HESFest 2026 tungod sa nagpadayon nga global fuel crisis nga nakaresulta sa pagsaka sa presyo sa lana ug transportasyon. Sumala si LGU dili na practical ipahigayon ang maong kalihukan gumikan sa posibleng dako nga gasto nga makaapekto sa mga estudyante ug bisita. Samtang gipahibalo sab sa probinsya ng gobyerno sa biliran, ubos ni Governor Rogelio Espina ang pagkansela sa Ojaka Festival 2026 isip kabahin sa pagpatuman og austerity measures. Matud sa gobernador, mas prioridad karon ang paggahin sa pondo alang sa mga nag-unang mga serbisyo, food security ug uban pang panginahanglan sa katawhan taliwala sa krisis sa lana ug global nga kahimtang. Bisan pa sa kanselasyon, magpadayon gihapon ang selebrasyon sa anibersaryo sa pagkahimong probinsya sa biliran sa masyano nga pamaagi. Naghangyo ang mga opisyal sa pagsabot sa publiko samtang gipaningkamutan ang mas lig-on ug balong-tarong programa alang sa turismo ug ekonomiya sa probinsya. Good morning, Eastern Visayas. Salamat Sir Rod sa imong informasyon. Samtang diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong adlaw mga higala. Sa atong labi na sa pagsaulog sa atong Women's Month, mga babaeng sugod nun nakabuot ang hiniusang selebrasyon sa Women's Month. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report.
Usa ka malampuson og mahinungdanon nga panapo sa selebrasyon sa National Women's Month ang gipahigayon sa lungsod sa Sogo diin mitambong ang unang ginang sa lungsod kanhi Mayor Imelda Tan o gipasiugdahan ang kaminungdanon sa papel sa mga kababayenhan sa katilingban. Gidugangad kini sa mga nagkadaiyang kalihukan nga nagpasidungog sa ilang kusog, kaldig-on og dakong kontribusyon sa nagkalain-laing nga natad. Sumala pa sa mga tigpasiugda ang mga selebrasyon dili lamang paghandom sa mga nahimo sa mga kababayenhan kundili usa-usab ka panawagan sa padayon nga pakigbisog alang sa hustisya o parihas nga mga gimbuhaton. Gipasiugdahan nila ang pagkabot sa gender equality nga nagkinahanglan og giniusang pagpaningkamot sa mga individual sa komunidad. Sa pagtapos sa mga selebrasyon, gilauman nga magpadadyon ang mga inisyatibo o programa nga nagpalambo sa kahimtang sa mga kababayan. Ang komunidad nagpahayag sa ilang pagpaningkamot nga magtinabagay aron matukod ang usa ka mas patas, inklusibo o progresibong katilingban alang sa tanang mga kababayan dinhi sa lungsod sa Sogod. Balita gikan sa LGU Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 44 minutos na pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Balik dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Potable Water Project gin-turn over sa San Jorge Samar. Mamatiyan tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Formal na gin-turn over sa bungto sa San Jorge Samar ang nakantidad 13.3 milyones pesos nga potable water project ilarom sa fiscal year 2024 Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Nagpapasalamat ang LGU sa Gobyerno Nasyonal ug iba pa nga kasugbong nga ahensya san paghatag prioridad san primera nga panginahanglan san mga residente mao ang pagkamayada, malimpyo nga maiinom nga tubig. Dako nga bulig ang proyekto para mapaupay ang palawas san komunidad ug marikyan ang mga sakit nga durot san mahugaw nga tubig. Tikang sa anay nga level 2 system, gin-upgrade na ini sa level 3 water system, karuyag singon may mas accessible nga supply sa tubig diretso sa mga kabablayan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita nata diton pa si Orden PRO 8 igin patapod dan seguridad da Semana Santa Eastern Visayas sobra 2,000 nga pulis igin deploy ang detalye tikan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas Report. Mabaskog nga pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capor, Regional Director. Formal nga iginlunsad ang Police Regional Office 8 inasang higanti nga pitad pansiguridad habugos nga Eastern Visayas. Tuyo hini nga masiguran kamurayawan nga paginsagrado hapag sa urog ang Semana Santa. Maabot in 2,260 nga kapulisan na nigin deploy ang mga importante nga lokasyon agud magserbe nga magbantay ha publiko. Ginbahin-bahin ini nga mga personnel ha mga critical nga lugar diin ginaantisipar ang dagsahan mga tao. Ang 240 nga singbahan nga mga lugar pag-ampo babantayan hin sa 183 nga personnel. 150 naman nga panguna nga kalsada, 415 nga personnel ang igin-deploy para handaloy trapiko. 107 nga transport hub nga terminal may ada 224 nga personnel ang mas asikasohan mga biyahero. 386 nga personnel para seguridad ang mga mamaralit ang mga commercial center ngan 552 nga personnel ang magbabantay ang mga panpubliko nga pasyadahan. Ini nga operasyon in mas ginpakasug pa pinaagyan pakipagsumpayan han Pro-8 Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard ngan iba pa nga kasugbo nga ahensya. Kaagapay gihapon ang mga local government unit traffic enforcers, BPATs, mga NGO ngan civic organization agud masiguron madagmit nga pagresponde habisan ano nga emerhensya.
Iginpatapo din Pro 8 nga aktiban nga tanan nga assistance desk ng quick response team sa bugos nga rehiyon. Andam hira nga bumuli nga pagdagsan mga dibuto, turista nga mga biyahero nga mauli ha iratag sa nga probinsya nga da nahit katapos ang Semana Santa. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, Baybay City Health Office nagpahigayon og serbisyo caravan alang sa kababayenan. Alang sa mga detalye ng akong report. Nagpahigayon ang Baybay City Health Office og serbisyo caravan isip kabahing sa selebrasyon sa Women's Month nga nagtumong sa paghatag og duol nga accessible nga serbisyo alang sa mga kababayenan sa komunidad. Ang maong kalihukan nagdala og nagkalain-laing health ug social services ngadto sa mga residente aron mas mapalapad ang akses sa batakang serbisyo ilabi na sa panglawas og kaayuhan sa kababayenan. Ang serbisyo caravan o sa kalakang sa pagpalig-on sa health promotion o pag-amuma sa komunidad pinaagi sa epesyente ug mas duol nga serbisyo publiko. Gipasiug na usab sa kalihukan ang panaghiusa sa lokal nga panggamhanan ug sa katawhan sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa matag baybayanon ilabi na sa mga kababayenan. Ang inisyatibo kabahin sa padayon nga kampanya sa Baybay City alang sa Women's Month celebration. Gikan sa VSU DYDC FM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang atong balikan. Alang sa laing balita gikan sa PI Biliran nagpalig-on sa Police Reform sa 2026 Advisory Council Summit ug ang katikiban sa atong balita aniya ihatag karon. Gipadayag sa provincial government abiliran ang lig-on nga suporta niini sa police reform ug institutional development atol sa pre-institutionalization and evaluation process audit ug second Biliran Provincial Advisory Council Summit nga gihimo nitong Marso 27 sa Camp Private Andres P. Dadizon. Sa mensahe ni Governor Jorge Espina ang gipahayag ni Vice Governor Rostel Espina Paras, giingon nga ang maong kalihukan dili lamang usa ka formalidad kundi usa ka mahingdanong yugto sa padayon nga pag-uswag sa organisasyon. Matod pa ni Vice Governor Paras Espina nga ang Police Transformation and Development Program dili lang para sa compliance kundi nagtinguha sa pagpalig-on sa kultura ug kinaiya sa organisasyon. Uban sa paghatag ug gibuhaton sa integridad, accountability ug pagkamaayo sa serbisyo publiko. Gidasig usab niya ang Biliran Police Provincial Office nga dili lang magpabilin sa pagsunod sa minimum nga pamantayan kundi mulabaw panini aron mopataas ang kalidad sa serbisyo alang sa katawhan. Matod pa niya ang matag kalambuan sa sistema ug operasyon sa kapulisan makatampo sa mas luwas ug kasaligan nga komunidad sa Biliran. Sa katapusan gipasalig sa probinsyal nga paggamhanan ang padayon nga suporta sa mga inisyatibo nga nagpalambo sa disiplina, kaepektibo ug serbisyong nakatutok sa katawhan subay sa tumong nga serbisyong biliranon. Ang maong summit gitambungan sa nagkadaiyang stakeholders aron susihon ang pagproseso ug palig-unon ang pagtibangay sa pagpauswag sa police transformation sa probinsya. Good morning, Eastern Visayas. Takna sa Radyo Pilipinas, 51 minutos na pasado alas sa 8 sa kabuntagon. Sa dugang balita, diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, para karong adlaw dulan sa 60 ka bag sa dugo na kolekta sa blood donation drive sa Buntok. Ani report ni Ruel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas report. Yes, Ruel. Ang lungsod sa Buntok, Southern Leyte pinaagi sa primary care facility ug sa pakigtambayayong sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter malampuson nga nagpahigayon og volunteer blood donation program kaniadtong Marso 25 tuig 2026. Ubos sa tema nga nagpasiugdang ang usa ka donasyon na makaluwas og hangtod sa tulo ka kinabuhi, ang maong kalihukan nagsilbi nga simbolo sa pagkamangihatagon sa katawhan. Ang mobile blood donation team nakakolektag ana sa kinatibuk ang 57 ka mga units sa dugo. Kini maghatag og dako nga paglaom sa kaduhang higayon sa kinabuhi alang sa mga pasyente sa tibok probinsya. Sumala pa sa Philippine Red Cross ug sa World Health Organization,
Ang pagdonarog dugo adunay dakong epekto sa panglawas sa ana sa tulo ka tawo. Kini giginhanglan sa mga biktima nga na lambigit sa aksidente, mga pasyente nga adunay cancer ug sa mga operasyon. Importante usab kini sa pagtambal sa anemia sa mga bata ug sa mga inahan nga makasinati og grabe nga pagdugo samtang nanganak. Ang kanunay nga voluntaryo nga pagdonar og dugo nagsiguro usab sa luwas ug igong supply sa dugo alang sa tanan. Pinaagi nining hiniusa nga lihok, ang lungsod sa Buntok nagpadayon sa pagpakita sa ilang aligon nga suporta sa serbisyo para sa katawhan. Balita gikan sa lungsod sa Buntok ug sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Ruel Bugnos Jr. sa imong informasyon. Takna sa Radyo Pilipinas, 53 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Para sa katapusan nga balita sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 2 milyones pesos ginrelease sa PLGU Northern Samar para sa bago nga batch san Balay Darangpan Peace Builders. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Maabot haros 2 milyones pesos ang bulig pinansyal nga gindistribuer sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar sa 37 nga peace builders nga naghuman sa Balay Darangpan Reintegration Program. Sakop san ayuda ang livelihood ug immediate assistance para makabulig sa mga friends rescued sa era pagbalik sa normal nga kinabuhi, kaupod ang era pamilya ug komunidad. May adaliwat firearms remuneration para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo, sugad man insentibo para sa mga program facilitators. Naghatag liwat ang Department of Social Welfare and Development sa dugang nga 5,000 pesos sa kada tagsa sa 37 nga mga peace builders completers. Ang nasabi nga programa, labo pa sa pagpaabot bulig pinansyal, simbolo sa paglaom ug pagbabago sa kinabuhi para sa mga ginpili andalan sa kahimyangan ug kauswagan sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas Report. Good morning, Eastern Visayas. Ganadi adto namon kadugangan nga balita tikang dida DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan kas gift distribution gindumaran NCSC 97 nga octogenarians, nonagenarians sa syudadan Borongan nakabinipisyo. Adi adton aton report. Radyo Pilipinas Report. Maabot 97 ay hapon octogenarians ug nonagenarians sa syudadan Borongan ang nadulhanin pahalipay iti nga gobyerno nasyonal ipinagit National Commission of Senior Citizens o NCSC aging dumara nga cash gift distribution aging buhat ta Borongan City Hall Labi sa Marso 26. Ang nasabing nga octogenarians ay nag-iedadin 80 anyos nga 85 anyos ug nonagenarians nga nag-iedad din 90 anyos nga 95 anyos in kinarawatin kantidad 10,000 pesos na cash gift. Haminsahay ni City Administrator Attorney Alexis Romeo Devora nga nagrepresentar kan Borongan City Mayor sa Ivantayan Agda na sabing okasyon iagin pahinumdum ang mga octogenarians ug nonagenarians sa magpabilin nga maupay iton irapan lawas agud padayon nga makakatagamtam hit mga benepisyo ginpapangbit id gobyerno nasyonal ug lokal pag-ura pa niya wara masama hit pagdudulhi hin magkarusikus. Iging pahayag liwat ni Mr. Wilmar Borhita staff ha NCSC Regional Office 8 ginarekognisaran komisyon adton pagpapatuman hin mga programa hit LGU Borongan para hit senior citizens sa syudad lakip na din adton monetary allowance, libre sakay, libre medisina ug iba pa. Kabulikan NCSC Region 8 ug NCSC Eastern Samar Satellite Office and City Social Welfare and Development Office, Office for Senior Citizens Affairs sa OSCA Syudad, Federation of Senior Citizens Association of Borongan Office CAB, Presidente han Senior Citizens Association ng mga barangay, hamalin ang puso na cash gift distribution. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas.
morning, Eastern Visayas. Ug mao kato ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kinisig Dolodik kayonda ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug istasyon. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon pang balita gikan sa Pay Biliran, Dasig Local Market sa Naval Biliran, Malampuson, kapin sa 141 ka mga nabalinyo nakabenepisyo sa barato nga karne ug preskong produkto ug karon ang katugiban sa atong balita. Malampuson gipigayon ang Dasig Local Market sa Naval Gymnasium kagahapon nga adlaw Marso 29, din kapin sa 141 ka mga residente sa Naval Biliran ang kapalit og baratong karne ug preskong lokal nga produkto. Sayong buntag pa lang daghang nabalinyo ang mitambong aron makapalit og di kalidad ug abot kayang pagkaon. Gipasiugda sa mong kalihukan ang direktang pagbaligya sa tanon gikan sa lokal nga mag-uma ubos sa kampanya nga gulay gikan sa magsasakang nabalinyo. Lakip na usab ang karning barato para sa nabalinyo. Nga nagtanyag og lain-laing klase sa karne sa mas ubos nga presyo. Ang programa gipanguluhan sa lokal nga kamahanan sa Nabal uban ang Municipal Agricultural Services Office isip kabahin sa Dasig Local Program na nagtinguha sa paligon sa sektor sa agrikultura ug paghatag og mas barato nga pagkaon sa katawhan. Sumala sa LGU magpadayon ang farm gate pricing sa sunod nga mga merkado aron masiguro nga patas ang presyo alang sa mamimili ug mag-uuma. Yawa usab ang mga malitay nga magdala og kagalingong eco-bag usulan sa sunod nga schedule. Gipahibalo usab nga magpabilin ang limit nga 2 ka kilo kada tawo sa pagpalit sa karne aron malikayan ang hoarding ug reselling. Sa umaabot, gilauman nga madugangan pa ang mga produktong ibaligya sama sa itlog, isda ug bugas. Dugang pa giplano sa lokal nga kamahanan nga dalon ang Dasig Local Market sa mga nagkalaing barangay aron mas daghan pang komunidad ang maabot sa maong programa. Nagpasalamat ang LGU sa padayon nga suporta sa mga lokal nga mag-uma ug mamimili samtang nagpadayon ang palingkamot sa pagpalambo sa lokal nga komunidad pinaagi sa Dasig Local Program. Good morning, Eastern Visayas. So wala jud tay oras mga higala, napupos na nga atong takna karon. So ato na lang mga parting words sa atong mga kaubanan. Miss Charmaine o Borongan, Eastern Samar o guban pa. Yes, damong salamat Ate Gemma Destriza ngan sa bugos nga persasan. Radyo Pilipinas Kalbayog, ako niyo nakaupod Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, Ma'am Gemma Distrisa, nga nangaran po bugos nga DYS fan la namon SM, Mate Ruth Rivera Bonda, kan Chefty Cudes, kan Kuya Buboy, nga nito natin din ka-partner up sa Klawak Engineer Coach Yofem, nga nantibok nga persa, han production team, ito niyo radyo nagkontroberhan balita, Ate Pen Pomida, Ate Daisy, Ate Sok, baka isa pa. Good morning, Eastern Visayas. Tangalan sa Tibok Persa sa Regional Office sa Philippine Information Agency Regional Office number 8 kini si Rodrigo Victoria dang salamat o good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug sa ngalan sa atong panaguban karong adlawng Lunes sa atong mga sister stations, Radyo Pilipinas Kalbayog ni Miss Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas Borongan, Sok Aberia, DYDC, Glody Gayonda ug sa Philippine Information Agency Rod Victoria ug yun man sa atong kaubanan across the board sila si Noel Palogod ug ingon man atong SLSU interns sa support sa atong admin sila si Miss Rose Marie Bicate June ang Amora ug si Igoy Paul ug sa atong mga frontliners sila si Aljon Malot, Miss Ria Micate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atuil, Jevic Epez. Pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras, kinigapon si Gemma Destriza para sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas